Good day guys, my topic for today is a comparison between Montero and Nissan Terra. I'll compare the GT 4x2 of the Montero Sport and the BL 4x2 of the Nissan Terra. What I did was, para ko silang kinabitan ng size 20 na mags para ma-compare ko yung ride nila. Kasi type ko talaga ang 20H na mags. Now, let's take a look first at the Montero GT 4x2. If you look at the dynamic shield fascia, very aggressive yung kanyang mukha, no? Saka, more angular yung design. So, tougher yung kanyang look. Yung sides naman niya, if you see it, yung prominent yung wheel arches niya. Kaya, mas rugged yung look niya. Punta naman tayo sa Terra. Makita mo ang Terra, medyo bilugan yung body niya. But it's quite good siya kasi at every angle, maganda siya. Saka very prominent din yung V-motion grill. Simple siya, pero may dating. Tapos meron siyang bulges sa sides na tamang-tama yung proportion. Sa likod naman ng Montero, yung dating mahaba na vertical taillight, pinuto na nila. So, hindi na siya hanggang doon sa baba ng tailgate. So, mas maganda na siya ngayon at saka mukhang proportion and LED. Tapos yung bumper niya medyo nakalitaw na sa likod. So, mas maganda na siya. Yung likod naman ng Terra, ang ganda rin. Proportion. Para siyang nasa family ng Nissan Patrol talaga. So, if you look at the back, maganda siya. In terms of driving dynamics, okay naman ang Montero. So, makikita mo na yung mga bumps sa daan, hindi masyadong napapansin kasi maganda yung suspension. Kasi yung double wishbone yung front suspension niya, tapos meron siyang three-link sa coil spring sa likod. Maganda rin yung brake feel kasi nga front and back pareho siyang naka-disc brake. Unlike yung sa Terra na sa front lang naka-disc brake. Ang Terra naman, ang sarap ding i-drive. Magaan siyang i-drive at hindi siya nakakapagod kasi ang ganda ng suspension, para siyang nagpo-float. Gusto ko yung design ng suspension niya. Although ang hindi lang maganda dito sa Terra yung kanyang braking system. Kasi sa likod siya is drum brake eh. So palaging umiingay yung brake kasi madali siyang magdumi. So kailangan mo alagaan lagi sa linis yung drum brake sa likod. Yung Montero pala meron siyang speed sensing door lock. Yung Terra wala noon. Pero itong GT na 4x2 wala siyang TPMS. Ang Terra meron namang TPMS. Meron din siyang TomTom navigation system at saka yung power tailgate. Ang Terra wala namang ganun. Ang Terra naman may mga safety features na maganda. Yung lane departure warning, meron din siyang blind spot warning system. Pero wala naman siya nung speed sensing lock. Kaya makakalimutan mo lagi ilak yung mga pinto. I think very important yun. In terms naman of manibela, mas malambot ang manibela ng Montero. Meron din pala siyang paddle shifter. So, very responsive yung paddle shifter. Yung sa Terra, wala siyang paddle shifter eh. Tapos sa maneuvering naman, pagka paatras ka, parang mahirap iatras yung Montero kasi tingin ko maliit yung glass sa likod. Tapos wala siyang 360-degree camera. Although meron siyang rear view camera, pero it doesn't help much. Yung resolution hindi rin ganong kaganda. Ang Terra naman, ang ganda pagka naka-mags ng malaki. At very stable siya at high speed. Ang sarap niyang actually i-drive na sa long drive. Although medyo matigas lang pihitin yung manibela. Si Montero naman parang ang ganda ng kanyang 8-speed automatic transmission. Very smooth ang shifting niya. Tsaka mas smoother yung andar ng makina niya at saka mas tahimik siya. In terms of fuel consumption, hindi ko pa nasusubukan dito sa Montero kasi
under break-in pa siya. Pero sa tingin ko, mas matipid siya kaysa sa Terra. Kasi hindi masyadong hirap yung makina niya kasi maganda yung transmission niya. In terms of engine naman, parang mas maingay ang makina ng Terra kaysa Montero. But in terms of power, mas malakas siya kaysa Montero kasi 187 horsepower siya against 176 ng Montero. And then torque niya is 450 Newton meter. So, mas malakas talaga siya. Ang Terra lang, merong lag sa second gear. So, pero pag lumampas na siya ng 2,000 RPM, doon siya magkikik. So, kung makikita mo yung power niya. So, ang tendency mo is to floor the accelerator pedal. Kaya, mas lumalabas na mas matakaw siya sa diesel. Kasi nga, gusto mo laging i-floor yung pedal kasi ayaw agad mag-kick yung sa second gear. So, once na i-floor mo, wow, zoom, ang bilis niya. Okay, punta naman tayo sa Montero. Yung Montero naman, parang mas refine yung engine niya. So, mas tahimik siya. Pag nasa loob ka ng sasakyan, para siyang sedan. So, very smooth yung andar ng makina at saka parang gasoline yung takbo niya. So, in terms of acceleration, hindi rin nagkakaiba, pero mas responsive yung transmission niya sa tingin ko. Ramdam mo agad yung shift ng gear. Saka tinesting ko din yung paddle shifter niya. Okay siya, responsive. Ang interior ng Terra is old school. Simple lang siya. Ang laki ng dashboard, medyo maraming plastic. Tapos yung manibela niya, medyo manipis yung feel niya, yung hawakan niya. In terms of spaciousness, I think ang Terra isa sa pinakamaluwag na mid-size SUV. Maganda rin yung seats na, yung leather brown na seats. Tapos meron siyang sa driver side yung zero gravity seats. Napakaganda nitong zero gravity seats. Ang isa sa maganda sa Terra yung lumbar support niya. So sa long drive, hindi talaga pagod yung driver. Tapos yung second row seat, pwede mo siyang i-forward saka move backward. Para yung leg room dun sa second row at saka dun sa third row, ma-adjust mo depende sa load mo. Yan ang isa sa magandang features ng Terra. Tapos may automatic tumble din siya dun sa second row. Pag meron kang pinindot lang dun sa may harapan, magtatumble yung sa second row para madaling makapasok yung sa third row. So, very good feature. Tapos yung third row, fold flat yung seat. So, pag nai-tumble mo siya sa floor, so marami na siyang may ilalagay na mga kargada. Yung head unit naman ng Terra, okay din. Ang magandang feature nito yung around view monitor, yung parang 360 degrees. So, very useful siya pagka magpa-parking ka, saka magbabaking. So, yan ang sa mga advantage ng Terra. Tapos, meron din siyang rear monitor. So, pwedeng manood sa likod yung mga pasahero mo, especially kung meron kang mga anak na maliliit pa. Sa interior naman, dito mas lamang ang Montero sa Terra. Very classy yung interior. So, mukha siyang premium. So, it's all black. Tapos, merong mga silver trims. Tapos, yung manibela niya, makapal yung hawakan. Tapos, maganda rin yung kanyang head unit. Naka-leather seats din siya. At maganda yung kanyang center console. So, medyo masikip lang siya. Medyo tight siya. Yung parang hinahag yung katawan mo. Unlike sa Terra, mas malawak. Ito medyo compact siya. Pero nonetheless, maganda yung quality niya. Very premium ang dating. Para kang nasa sports car. Yung center console niya, medyo naka-slant pataas. So, kaya mukha siyang masikip. Unlike yung sa Terra, medyo mababa siya. Pero maganda yung pagkaka-design niya. Very premium ang dating. Ang isa sa maganda sa Montero, yung meal information display niya. It's LCD na at saka very colorful siya. So, yan, isa sa mga nagustuhan ko dito sa bagong Montero Sport. Yung second row seat niya, mas maganda yung leg support kasi mas mataas ang kanyang posisyon than the Terra. Pero, eksakto lang yung tatlo na passengers dito kasi pag-apat medyo masikip na. So, as usual, naka-leather seat din siya. Naka-fix siya, hindi siya na-forward, hindi rin siya na-move backward. Tapos yung third row, medyo mahirap siya i-operate. Two-step siya.
Unlike dun sa Terra na one step lang, magtatambol na siya. So ito, medyo mahirap siyang i-fold. So that's my assessment about the two cars, based on my actual experience. Okay, that's it. I'll summarize na kung ano yung pros and cons ng dalawang sasakyan na ito. So wala namang perfect na SUV, pero depende na lang sa inyo kung ano yung importante sa inyo na features. So masasacrifice nyo naman yung iba. So sige, lilista ko na yung aking conclusion about these cars. Alright, that's all guys. So, na-review na natin yung dalawang SUV, yung Montero Sport at saka yung Nissan Terra. So, they're both good. As I've said before, meron silang kanya-kanyang characteristics. So, depende na lang sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. But if you will ask me, pareho lang sila. Walang nakakalamang sa kanila. They're both good cars. Kaya kahit ano ang piliin nyo, sigurado panalo. At the same time, ang Mitsubishi kasi is now owned by Nissan, kaya maganda yung kanilang cooperation. I think even dun sa aircon, they share the same parts na rin Calsonic na rin yung Mitsubishi, kaya maganda na rin ang performance ng aircon niya. Okay, hanggang dito na lamang, and I hope I have given you some background about these two SUVs. So if you like this video, don't forget to like and share. So until next time, see you again in my next vlog. Bye bye.